Dito ay matutunghayan nyo ang mga kaganapan sa industriya ng pelikula. Sa larangan man ng aksyon, horror o drama, ay marami tayong makikilala. Sabay-sabay nating alamin ang mga pangyayari sa likod ng kamera. Ito ang Show Mo! Ako nga pala si Reynald Doctro at ito ang Cine Convo. Magandang araw kababayan, kasama ko nga pala ang isang stuntman at aktor, si Sir Norman Guerrero. Kamusta nga po pala, Sergeant? Nandito nga po pala kami para i-discuss ang buhay ng isang napakatalentadong aktor at stuntman, Sir Norman. Bale, dadaan lang po tayo sa mga maikling question about sa kung ano ang naging buhay niyo sa larangan ng teleserye o pelikula. Bali, bilang kayo nga po ay isang stuntman, paano po kayo nag-umpisa bilang stuntman or isang actor? Yan isa sa magandang tanong. Kasi kadalasan, wala sa plano eh. Bali, pumapasok na lang. Bigla na lang eh. Halimbawa, kagaya ko, sa akin, as experience ko. Napadaan lang eh. Nanood. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila, nagtatumbling. Sabi ko, kaya ko ito ginagawa nila. Kasi actually, nung high school ako, dancer tumbler ako. Magaling ako tumambling. Tumbler, wow. Ayan ang skill ko nung high school pa ako. Dito, sa probinsya pa yun ha. Ngayon, nakita ko yan dito sa Maynila na nakakita nga ako ng mga ganun, ang tawag nila ensayo. Nag-i-ensayo yan sila. Anong pinag-ensayo nila? Stuntman daw. Stuntman. Sabi ko, kaya ko to. Meron akong kinausap na lumihis doon sa ensayo. Paano pumasok diyan? Pwede ba akong pumasok diyan? Alam mo ang sagot, kadalasan diyan negatibo. Hindi kayo pwede dito, mahirap. Ganun kasi kadalasan diyan, i-discourage ka agad din. Hindi mo kaya kasi nakita mo naman. Pero hindi ko sinasabi na marunong ako sa ginagawa nila, sa sarili ko lang sinasabi kung marunong ako nito. Someday, babalik ako after nila. Magkaroon din ako ng isang tao makausap na sasang-ayunan yung sinasabi ko. Next ensayo nila, tumingin ako doon. May nakausap nga ako, hindi ako nagkakamera. Kasi parang naging interested ako eh. Yung pala, audition na nila yon. Audition na pala yon para maging stuntman. Stuntman, okay. Maging stuntman na pala yon. So, ngayon, sabi sa akin, interesado ka ba talaga? Sabi ko po, kasi magaling ako niyan, nagtatumbling ako noon. Tapos, pinatesting ako, tumbling. Pinakitaan ko kaagad eh. Siyempre, yung time na yon, medyo bata-bata pa. Magaling pa talaga tumambling. Pinakitaan ko, 5 ikot. 5 ikot tumbling. Butya, magaling pala ito, marunong ah. Nung time na yon, nangangailangan sila ng mga maraming stuntman. Kamali yung kay Coco Martin din yun. Kay Coco Martin din yun. So, kaya ko yung ginagawa niya. Pwede ba sumama? Kumbaga doon ba nag-spark yung interest nyo bilang isang maging stuntman na rin ba? So nakita isa sa instructor, decidido ako at madali ako matuto sa tinuro nila. First, nakasama kagad ako first taping ko. Wow! Bali, may mga nakilala po ba kayong mga nakasama nyo na rin aktor nung sa panahon na yun, nung una nyo pagsama? Actually, wala pa talaga. Zero pa talaga. Kumbaga, ang iniisip ko na lang nung time na magkapera lang ako. Wala. Yung pagkakilala, wala pa. Di kagaya ng mga kasamahan ko. May mga kilala na talaga silang mga magagaling na aktor. Ako, talagang zero pa talaga. Basta gusto ko lang sumama, magkapera. Kalaunan, doon, nagkaroon kami marami na rin ako nakilala mga aktor. Doon na rin nagsimula ko doon bagay. nag-start na hanggang sa nagpapasahan ng mga numbers, sa mga doon na nabuo ang iyong karir kumbaga. Doon na hanggang sa maging tuloy-tuloy na yan. Bali,
nasabi nyo nga kanina na ito ay hindi naman parang planado kumbaga na mga larangan na maisip mo bilang bata. Pero masasabi nyo bang pinangarap nyo to? Simula kayo nung bata pa kayo? Hindi eh. Hindi ko masabi. Hmm. Hindi ko masabi yung pinangarap. Ito ng kalaunan na lang nung natikman mo na. Sabi ko nga, sa umpisa, hindi nga sumagi sa isip mo nung kabataan mo. Ang ano mo lang, nung kabataan mo, mahilig na tayo manonood ng mga aksyon. Pero hindi sumagi sa isip mo na someday magiging isa ka rin sa mga hinahangaan mo. Pero itong natitikman na, kumikita na. So, doon na unti-unting nabuo yung pangarap na gusto ko na rin pala yung ginagawa nila. Doon na rin nag-spark yung interest nag-spark. nyo. So, gusto ko ito. Kumikita ko dito, nakikilala ko rito. Doon nga pala nag-start yun. Doon nag-start yun. Bali nung pag-start nyo po sa tingin nyo, gano'n na po kayo katagal sa industriyang ito? Actually, hindi naman ako ganun katagal kagaya nila ni Banjo Romero. Parang binison yan, mga kupari. Siguro ako nasa 15 years pa lang. Wow! Hindi pa ganun katagal. Di kagaya ni kasi nila, sobrang tagal lang ng mga yan. Almost 2-3 decades na yung mga yan. Ako andyan pa yung mga 15 years. 15 years. Umpisa ako hanggang ngayon. Pero, subalit na kahit sinasabi niyo pong saglit na lang po pero sa mga nakikita ko pong mga bilang pagiging extra nyo or bilang statman o pagiging aktor nyo, kahit ako masasabi ko pa rin napakagaling nyo sa larangan ng pagiging aktor. Ngayon, base sa 15 years na yon, may sa industriya na ito, yung mga pagkakataon po ba na nag-audition pa rin kayo or kinokontak man lang po kayo ng agaran? Sa ngayon hindi na kami nag-audition. So ang ano na lang namin kasi kilala na kami as stuntman. Alam na nila kung ano yung skill namin bilang stuntman. So no need na kayo mag-audition. Kung ikaw na kumukuha, kung kilala mo yung stuntman, tatawagan ka na lang diretso niyan. Kasi kung mayroon man nagpapa-audition yan, hindi rin kami nag-audition. Kasi kung ganun lang din naman yung gagawin pag-i-stunt, bakit pa kami mag-audition? Kilala mo naman kami na stuntman. Alam na nila kung anong skill namin. So kami bilang, sa akin din, o kadalasan sa kasama namin, hindi na kami mag-audition kung stunt lang din ang pag-uusapan. Sa bagay. Bali, sa bagay naman na kilala na rin talaga kayo sa larangan ng pagiging stuntman. Ang napakahusay nyo po para sa aking opinion na rin naman talaga. At ngayon, sa mga kadalasan yung pagiging stuntman, anong mga sa tingin nyo rin mga kadalasan yung nagiging role? Yun naman. Sa role naman, kasi bilang stuntman talaga, may mga kategory kami kasi tinatawag na kumbaga skill kung saan ka naging skill, yun lang ang magiging role mo. Kagaya ko, halimbawa, ang gusto ko lang talaga sa pagiging stuntman ay magtatambling lang ako, binubugbog, hinahagi, sinuhulog. Yun lang talaga. Meron din naman pagkakataon na binibigyan ng roles, mga dialogue, kinakaya rin naman namin. Binibigyan actually, marami na, probinsyano, halos kadalasan ikaw kumar. Nandyan kami, may mga dialogue kami, binibigyan kami ng script. So being ano na lang, sumabay kami sa mga professional. So, isiserisoy na lang yung trabaho. Hindi bibiruin, kaya rin namin gagawin. Base naman sa mga role namin, yan, nagiging magnanaka, snatcher, kung ano-ano na lang yung role na ginagawa namin dyan. Mas madalas talaga kontrabida. Binubugbog, magnanakaw, snatcher, yan yung mga role namin, mga stuntman. Swerte na lang yan pag nagkaroon tayo ng mga big role. So pag alam naman nila, lalo na sa ngayon, talagang mahirapan yung pagpasok natin sa mga big role. Kasi sa dami namin, so maaaring meron talaga tayong rejection. Pero handa kami dyan eh. Kasi alam namin kung hanggang saan lang kami. Hindi mo dapat dibdibin yung pag hindi ka mapili. Pagdating sa ganun, hindi ka mapili sa ganyang role, hindi ka tatawagan dahil hindi pwede sa'yo. Dapat handa ka dyan. Sabagay. Meron pa rin limitasyon ng mga skill ng isang tao. Oo. Kasi minsan yung iba nagtatampo, bakit di sila nakukuha? Kasi hindi para sa'yo. Yung mga role. Kung ano lang yung role na fit sa'yo, yung sinasabi ko sa'yo, magnanakaw, snatcher, hinahagi sa building, binubugbog, yun ang mas madalas naming role. Ako, ganun ang role ko. At yun din ang gusto ko. Yung mga hinuhulog. Ayan, yung mga para nakailigan nyo na rin kumbaga.
sa ngayon kasi, dahil sa kay parang Binson, lahat kasi kami mga stuntman may mga pangarap din kami. Hindi lang naman na ibig sabihin habang buhay, yung stuntman lang kami. Meron din kami mga goal kung saan kami pupunta, lalo na nagkakaedad na hindi na habang buhay, stuntman tayo, Sabagay. nagkakaedad. So, sa ngayon, hinuhubog ako ni parang Binson para maging fight director. Lagi niya akong Wow. sinasama sa ilang mga pelikula na kinuha niya akong assistant niya. Kasi inano niya ako, hinuhubog niya ako para maging someday magiging fight director na rin ako. Pero ano na rin, binibigyan na rin niya ako ng break. Kagaya niyan, parang video kasi maraming ano yan, marami siyang talagang mas kilala na siya, maraming kumukhang as a fight director siya. Pag nagdubli-dubli yan, isa ako sa mga pinapadala niya. So nagpa-fight na rin ako sa mga Viva Max. Yan, binibigyan na niya ako ng so nakapag-fight na ako. Kagaya dito. Bilang assistant niya, binibigyan niya ako ng break. Iiwanan niya. Ako ang magtatapos ng trabaho niya. Wow. Napakahusay nga pala naman, Sir Norman. Bali, doon nga rin tatatak ang aking sunod na katanungan. Dahil nasabi nyo nga, meron rin kayo namang pangarap. Kung kayo naman ay magkakaroon ng tsansa, papapiliin kayo ng mga role na gugustuhin nyo, meron po ba kayong maisip na sa tingin nyo gusto nyo maging personalidad or maging role sa isang... Siguro, kagaya na sinasabi ko kanina. Pero sa akin, sa personal ko lang, iba-ibang pangarap, di ba po? Para tumaas ang goal natin. Kung saan yung goal na pipiliin natin. Yung pagiging role sa pelikula, parang sa akin ayaw ko na. Ayaw ko na magkaroon ng mga role. Ang isa na lang ipopokus ko, swerte na kung may role bibigay sa akin, pero hindi ko papangarapin yan. Ang pinapangarap ko na lang, itong sinisimulan kong career ngayon na maging fight director ako. Wow. Ayan yung pinapangarap ko. Yan. Pero yung sa mga role sa TV, parang binibigay ko, ini na lang muna yan. Kasi bilang ako, mas maraming kompetensya, baka ma-reject lang tayo sa ganyan. Hindi naman sa dinadown ko yung sarili ko, yung mga reality na lang tayo. Kasi lalo sa panahon ngayon, sinong pinakamas magaling, sinong pinakamalapit sa kaldero, siya yung makukuha. Swerte na lang kung ikaw talaga napusuan nila. So sa akin, parang kung mabigyan ako ng role sa television, bonus na sa akin. Wow. Yeah. Bali, sa larangan naman ng pelikula, ako'y naniniwala naman na kahit saan naman pwede kayong role. Yes, pwede naman. Pero gaya nga po ng nabanggit nyo, kaya si Sir Banjo na ngayon tinutulungan kayo magiging sa mga Binson. Sir Benson na tulungan kayo sa mga ganyang aspeto. Nagkasama na po ba kayo sa isang set? Yes, maraming business na. May babahagi niyo po ba yung mga moments niyo bilang isang or magkasama sa isang set? Oo, yung ano lang namin, happy moments, yung mga namin, dialogan sa set, kulitan. Hindi lang naman si Parang Binson, pati iba sila na Lito Lapid, Coco Martin, nakasama rin namin sa set yan. Saka sa isang teleserye, kasama, marami na kami nakakasama sa larangan ng ganyan. Kulitan, pintuhan, hindi lang si Parang Binson. Kaso lang, mas madala si Parang Binson kasi kami talaga magkakasama. Bali, doon rin kayo sa tingin nyo bang masasabing nagsimula, na kasama nyo sila, na bumuo ng isa't isang karir nyo? Maring ganun. Natulungan kayo ng isa't. At malaking bagay silang bilang kaibigan nga pala. Dahil nag-aangat sa'yo. Nakakaangat. Tama nga naman. Pero may mga hinahangaan po ba kayong mga aktor na tipong na starstruck kayo nung nakita niyo? Oo, madami. Unang-una. So, sa una na nakasama ko, sa lahat naman talaga hinahangaan talaga natin. Pinapanood natin una. Diyan na yung Lito Lapid, Robin Padilla, Buong Rebellion. Kasi nung panahon nga nung nasa probinsya pa, wala pa tayo sa larangan ng ganitong trabaho. Hinahangaan ko na sila doon, pinapanood. At so nga gagawa ng paraan sa probinsya eh. Ang bayad nung sa, tawag pa din dati is Betamax. Kaya nga nang... Makikita na natin yung mga idol natin doon. Gagawa ng paraan. Yung mga tarpaulin ba na, yung poster.
para makapanood lang sila. Ako isa sa mga magbubulunter na iikot ko sa buong barangay yan para makapalibre lang ako, mapanood ko yung idol ko sa TV. Oo, kasi walang source of income sa probinsya, mga bata pa. Ina-idol na natin yan, Robin Padilla. Pero kalahin, hindi natin akalain, dumating yung panahon, makakasama pala namin sila. Wow. Nakasama niyo na po si Sir po, Robin? Robin Padilla. Wow. Last month lang, kasama kami. Nakausap ko mismo at tawag niya sa akin, maestro. Bad Boy 3. Bad Boy 3? Yes, mayroong ginagawa si Senator Robin na Bad Boy 3. Isa din ako sa stuntman doon. Isa ako sa hinagis ni Robin Padilla sa 3rd floor. Nung December lang. Ako yung hinagis doon. 3rd floor po yan. Hinagis. At saka kapait scene ko siya mismo. Anong naramdaman niyo po? Kasi bilang idolo niyo kasi sa Senator Robin. Siyempre, ano ka, talagang sobrang excited. Hindi mo akalain na makasama mo, makapait pa, mahawakan mo, makadaong pampalmahag mo pa, mayakap mo pa. Parang sobrang ano talaga. Hindi mo maramdaman yung, di mo maisip na ito na yan, na nahawakan ko na. Na sobrang saya, hindi mo ma-explain kung ano naramdaman mo sa sarili mo kasi yung saya, yung ano mo, naramdaman mo na. Pero mo na po siya, hinangaan mo lang noon, tapos ngayon makasama mo pa, nakaiksi na mo pa. Ano ba? Meron po ba kayong bukod sa pagiging isang dakilang stuntman, bukod sa pagiging stuntman, actor, ano pang mga iba yung pinagkakaabalahan? At kami, sa halos kadalasan naman, may mga rin naman kami. May mga, kagaya ko, pag walang taping, kung wala talaga, hindi naman kasi araw-araw Pasko na tinatawag namin sa shooting Kagaya nung araw din, kumbaga sala sa lamig, may taping, minsan wala, meron. So pag walang shooting, iba-ibang racket gagawin namin. Ako, nag-aahinti ako, kung ano-ano na lang. Basta survive na lang. Pero sa ngayon, nasa barangay ako nagtatrabaho. Doon po yung ngayon kapag hindi po kayo nagiging shooting. Wow. Yun nga naman ay, meron po ba kayong, bilang sa larangan nga ng pagiging stuntman, sa pelikula, may mga panahon, mga experience po ba kayo nagkaroon kayo ng discrimination sa isang set? Bakit di kayo natrato ng maayos? Di maiwasan yan. Di maiwasan. Lahat din lang siguro ako, lahat nararanasan yan. Talagang masalubong mo talaga yan ng ganong sitwasyon. Paano nyo po yung na-handle? Bilang nasa showbiz na, una mong isipin ang showbiz talaga, brutal kung tawagin Kailangan marunong kang tumanggap talaga. Kagaya ng sa biruan, kung marunong kang magbiro, marunong ka dapat tumanggap ng biro. Ganun lang din sa showbiz. Pag na-reject ka, tanggapin mo. Ganun lang yun. Hindi ka mo kailangan dibdibin yun. Kasi kung dinidibdib mo yan, kung balat sibuyas ka, hindi ka nararapat sa ganitong larangan ng showbiz. Mahirap ka umangat sa ganito. Wala. Kailangan marunong kang bukang, sige lang. Darating yun, lagi positive thinking dapat. Di ba? Although magkasama yung positive at negative, kaya lang, ipaibabaw natin yung positive thinking natin para hindi tayo madadown, para hindi darating ang araw na pati sarili mo ibababa pa na. So, kailangan na-reject ka man dito, may nag-discriminate man sa'yo, go pa rin sa gusto mong gagawin. Matutumbok mo rin yung gusto mo. Darating rin ang panahon para doon. At marami nga kayong nasabing about sa rejection at dapat hindi mo to damdamin. Pero may mga failure po ba kayo na rejection na naranasan nyo na nakapagbago kumbaga ng pananaw nyo sa buhay? Tulad kaya ng parang nasobrahan yung inyong confident diba? Or parang sobrang laki ng binagsak nyo na sa tingin nyo parang nagiba yung tingin nyo sa isang sa sarili kumbaga or sa ibang mga tao. Para sa akin wala naman. Di naman ako nakakaranas ng ganun. Kasi nga, kagaya na sinasabi ko, always positive ako lagi. Lagi kong inuuna iniisip ko lagi na may darating para sa'yo. Na wag mong sakyan yung negativity na nangyayari sa'yo. Yung failure na nangyayari sa'yo. Tama naman. Kasi hihilain ka lalo yan.
Siguro, hindi ko tinatatak sa isip ko yan. Hindi ko ina-apply sa sarili ko. Para hindi ka mahihila. Hindi ka madadala ng ng kabiguan. Ng emosyon, kumbaga. Oo, kasi kung magpapadala ka sa emosyon dahil na-failure ka isang araw, na isang bisis, wala na. Guguho na mundo mo, kaya mararanasan ng ibang tao ka. Di ba? So ako parang neutral lang. Neutral lang. No, hindi nyo naman hayaan lang yung mga bagay-bagay na makakapagbago ng puno sa buhay. At, pero bilang isang stuntman o actor nga, sa tingin nyo ba nakikita nyo pa rin ba ang sarili nyo mga 5 taon o 10 taon mula ngayon bilang isang stuntman? Ako hindi na. Hindi na. Siguro kasi kagaya nga sa sinasabi ko, always positive. Kung anong gusto mo gagawin mo. Kung sinasabi maging fight director ka after 5 years, 10 years, dapat maging fight director ka. Wow. Hindi mo na kailangan maging stuntman. Pwede ka maghubog ng stuntman. Kasi itong pagiging fight director mo, galing ka sa stuntman, pwede mo rin ituturo, isi-share doon sa nasusunod mo. Pero kung sabihin natin na stuntman pa rin after 5 years, 10 years, kung wala rin naman nangyayari sa akin, siguro ititigil ko na. Saba. Di ba? Lagi tayo talagang mag-grow kumbaga para sa sarili. Lagi natin ikaw sa sarili natin. Kasi kung after 5 years, 10 years, ganun pa rin ang mararating mo, siguro mag-isip ka na. Matanda ka na, ang buto natin marupok na. Hindi Hindi naman hindi na natin kayang gagawin yung ginagawin natin ngayon pagdating ng 10 taon. Hindi na natin magagawa. Hindi naman natin laging mababalik yung kalakasan natin ng Sama. kalakahan tayo. Tama nga naman. Di ba? Pero sa dami nyo pong pinagdaanan, ano pong sa tingin yung lesson na pwede nyo may bahagi sa mga pwedeng manood ngayon? So, siguro sa mga lesson lang talaga na may babahagi ko siguro, pagtsatsaga na lang siguro. Pasensya, kailangan mataas yung PC mo. Ano man ang maranasan mo sa buhay mo, failure man, o kabiguan man, o grasya na makukuha mo na marami, talagang pagpasensyahan mo talaga. PC mo talaga dapat, talagang positive ka lang lagi. Huwag kang papadala sa pangarap mo sa iba. Kumbaga, huwag kang makinig kasi hindi naman yung mga bumubulong sa iyo ang magdadala sa pag-angat sa iyo. Kailangan pakinggan mo lagi yung kung ano yung goal mo, kung ano yung mo sa buhay. Yung positive mo lang lagi. Sipag lang talaga, magtiyaga kung anong para marating mo yung gusto mong gagawin. Yan, narinig nyo nga naman talaga kay Sir Norman base sa kanyang mga experiences. Pero matanong nga naman, pero pupunta rin naman kayo sa larangan naman ng pagiging fight director. Yes, Kaya po nang yung naibanggit kanina. Pero dadating rin po bang panahon na at hindi maiwasan ng retirement? Meron na po ba kayong mga balak or plano after ng inyong retirement? So kagaya rin ng mga plano ng mas nauuna. Ayun na, after ng successful man o hindi. So kadalasan naman ako, pagkatapos kung saan man makapunta ko, anumang karir mararating. So ako, para sa akin, sa probinsya talaga ako uuwi. Doon tapusin siguro kung anong gustong gagawin doon. Doon kumbaga pabalik ka sa kung saan ako saan ka nanggaling. saan galing pagkabata. Wow. Yun lang, isa sa mga goal natin yun. Isa sa mga pangarap natin kung anong narating natin, pag-retire natin. Napagplanuhan natin anong dapat gusto natin gagawin. Then doon na natin gagawin yung mga sunod na mga pangarap. Yun nga rin Pag-retire, naman. diba? At meron po ba kayong, or sa tingin nyo po ba, nasa point na po ba kayo ng buhay nyo na parang dati pinapangarap nyo lang na nandito na pala kayo ngayon? So sa larangan pag-stunt, yan naabot na. Naabot na. Naabot na. Pero siguro, in financial life, hindi gaano. Hindi ba? Hindi stable. Hindi stable kasi alam mo naman ang buhay ng showbiz. Diba? Magiging. Oo naman. Pero magiging fight director rin naman po kayo at Soon. Tandaan nyo yun, guys. At Actually, fight director na rin. Magpa-fight na rin talaga ako ngayon.
Ngayon po. Yes po. Nagawa dahil nga sa ginawa sa akin ni Paring Vince. So, nagagawa ko na yung pinapangarap ko. Paunti-unti. Nasubukan ko na. Nag-start sa pagiging assistant niya. Nabigyan na rin niya ako ng break ng dahil sa kanya na nagpa-fight na talaga. So, kumbaga yung pangarap na yon someday, na-advance ko na yung nangyayari. Nangyayari na talaga. Wow. Yun nga guys. At bago po tayo magtapos, meron po ba kayong project na gusto nyo i-promote sa mga pwedeng manood nito? Oo, sa mga nanonood, abangan nyo lang, marami pa kaming ginagawa. Kagaya ng itong Bad Boy, andyan pa rin. Mayroon pa kaming 5 days taping, marami pang kasunod niyan. Batang Quiapo, andyan pa rin. Batang Quiapo. Abangan pa rin. Andyan Abangan pa rin nyo, kami guys. sa, lagi kayo, papanoorin nyo lang lagi kasi kami lang naman yung ulit-ulit patayin dyan eh. No, yan ang mga role namin dyan. Paulit-ulit patay. Yeah. Marami pa. Lahat halos ng teleserye nandyan naman kami. Nandyan Basta kayo. may action. Abangan nyo lang lagi, Abangan Sir nyo Norman. lagi, oh. Pero, Kaso lang, siyempre, hindi man tayo sobrang kasikatan. ah, Nasa gilid-gilid lang tayo lagi ng camera, mga backgrounds, mga ganyan. Kasi siyempre, ang ano natin lagi, action eh. Yun ang ano natin, ang ganap parati. Kung Pero, may nagbugbogan, andun tayo. nakikita pa rin naman kayo. Pero, kung nasusulyapan man namin kayo, hindi kami nagdadalawang isip, kundi mamangha na lang sa mga performance niyo po. At Thank you. maraming salamat ngayon. Ito na lang po ang gusto naming ang tanong para sa mga kababayan na pwedeng manood ngayon. Sa tagal nyo na pong industriyang ito, meron po ba kayong mapapayo sa may mga balak pumasok sa pagiging isang stuntman? Or sumubok bilang isang stuntman o pumasok sa mga ganitong larangan? Yun guys, para sa mga baguhan na mga pumapasok sa larangan ng ganitong trabaho, hindi man namin maituturo lahat na natutunan namin kasi kadalasan kasi ang tao may sariling alam, nadadagdagan lang. Kayo na lang ang magde-develop sa sarili nyo kung paano nyo papagalingin yung sarili nyo, paano kayo kilalanin bilang stuntman. Huwag lang talagang maging mayabang, huwag malaki ang ulo kasi lalo na nga sa mga bagawan, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko yung isang linggo, 2 linggo pa lang nasa lubong namin, stuntman na daw sila. Wow. So sige, mararating din nyo ang gusto nyong marating kagaya ng mga ina-idolize ninyo ng mga stuntman. Kasi kami nagdaan din naman kami dyan. Ako, nagdaan kami ng sa umpisa talaga. Lahat naman. Lahat naman tayo Simula. umpisa. So, maabot mo kung talagang pagsikapan mo na magiging stuntman ka someday. Bali, yun nga. Kailangan nyo lang ng ensayo at focus sa pagpupursige at pag-hone ng abilidad nyo sa larangan ng pagiging stuntman. Correct. Ganun lang ang para sa mga baguhan na stuntman na gustong sumunod sa yapak na may mga stuntman. Tiyaga, sipag sa pag-ensayo, dugo at pawis ipuhunan ninyo. Huwag masyadong mareklamo sa mga nagtuturo sa inyo. Huwag niyong kalabanin yung mga nagtuturo sa inyo. Huwag niyo sirain yung mga nagtuturo sa inyo. Salit, pagyamanin niyo yung tinuturo sa inyo. Yun ang pinaka-technique dyan para maabot niyo yung goal na gusto niyo sa pagiging stuntman. Yun nga naman. At yun na nga, maraming salamat nga pala Sir Norman Guerrero. Thank you rin sa oportunidad na ganito. Nabigyan niyo kami ng oportunidad para makausap ng ganito. Maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat din sa sa aming interview para sa isang napakahusay na si Sir Norman Guerrero. Mabuhay po. Maraming salamat. Thank you po. Sige, thank you. Maraming salamat. Dito ay matutunghayan nyo ang mga kaganapan sa industriya ng pelikula. Sa larangan man ng aksyon, horror o drama, ay marami tayong makikilala. Sabay-sabay nating alamin ang mga pangyayari sa likod ng kamera. Ito ang Show Mo! Ako nga pala si Reynald Doccio.
At ito ang Cine Convo. Cine Convo.